we should provide for our family. Huwag tayong titiha-tihaya, ihilata. Hindi po magandang halimbawa yan sa mga anak natin. Kung tayo man walang trabahong disweldo, magtrabaho tayo sa loob ng tahanan kahit walang sweldo. Walis-walis, laba-laba, linis-linis. At least nagtatrabaho ka kahit walang sweldo. Amen. Kaysa yung hindi ka na nagtatrabaho, wala ka ng sweldo, hindi ka pa rin nagtatrabaho. Diba? Hindi magandang halimbawa sa mga anak mo. Amen po ba? Sayang sa gusto mo, magkakaroon sila ng mababang moral sa kanilang magulang. We as a father, we are a pastor in our family. A pastor provides for the flocks. Amen? A pastor protects for the flock. A pastor guides the flock. A pastor corrects the flock. Yan ang trabaho ng pastor. Amen po ba? Akala niyo ba kami lang mga pastor? No! Sa loob ng tahanan niyo, kung ikaw ang tatay, ikaw ang pastor ng pamilya. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Tingnan niyo sa loob ng tahanan niyo bilang pastor ng inyong pamilya. Amen? You have to provide for your family, you have to guide your family, you have to protect and correct your family in accordance to God's law, in accordance to God's holy words. Ito ang tatlong basic biblical roles ng Father. The Father as a priest, the Father as a prophet, the Father as a pastor. Sa akin po tatapos, mga kapatid, the true essence of being a father is not measured by paving your own family. Hindi po may pamilya ka, may mga anak ka, kung tatay na ako. Hindi po yan ang sukatan ng pagiging tatay. Hindi pagkakaroon ng pamilya at mga supling. Hindi po yan ang pagiging totoong tatay ayon sa Biblia. Ang pagiging totoong tatay sa Biblia is doing your roles as a father. Kung ginagampanan ng pagiging priest, ang pagiging prophet, ang pagiging pastor ng iyong family, in the eyes of God, you are the real sense of father. Amen? May asawa ka, may mga anak ka, pero hindi mo nagagampanan itong tatlong to. Hindi ka priest, hindi ka prophet, hindi ka pastor ng family mo. You are not a father in the eyes of God. Are you listening, fathers? Meron po isang kwento. Dito po tayo magtatapos. Pero kung isang kaharian, nagmamahalan yung hari at reyna, bumili ng isang napakaganda at mamahaling singsing ang hari ng lingid sa kaalaman ng reyna na para sa reyna na gusto niyang surpresahin sa araw ng birthday. Dumating yung araw ng birthday ng reyna at inialay ng hari ang pinaka-espesyal na singsing na kanyang binili para sa mahal ng reyna. Labis ang katuwaan ng reyna. Sa katuwaan ng reyna, punta siya doon sa kanilang garden. At hawak-hawak niya yung singsing, tuwan-tuwa siya, ligayang-ligaya siya. Malapit siya doon sa isang balon na napakakitid at napakalalim na punong-puno ng ahas. Nadulas sa kamay niya yung singsing. Nalaglag sa loob ng balon. Ang laki ng kalungkutan ng reyna, sabi niya, nahihiya ako sa aking asawang hari. Alam ko napakahalaga nito. Alam ko, special sa kanya ito at para sa akin ito. Pero anong gagawin ko? Nalaglag sa loob yung singsing na binigay niya. Labis itong pinagdamdam ng reyna hanggang sa nanghina ang katawan at nagkasakit. Dahil inisip ng reyna ang magiging damdamin niya. Na parang sinasabi niya na parang baka sabihin ng hari, hindi niya pinahalagahan yung regalo sa kanya. Inisip yun ng reyna. Kaya bumagsak ang katawan, nagkasakit. At dahil dito mga kapatid, yung hari ay naglabas ng kaltas. Sabi niya, kung sino man ang makakakuha ng singsing ng reyna sa loob ng balon, ang balon mo ay maliit na tao lang ang pwedeng magkasya. Napakakitid. At ang magpabaro ay una-ulo. Napakalalim, napakadilim at sa dulo ay puro ahas. Sabi ng hari, ibibigay ko bilang gantimpala sa sino man makakuha ng singsing ng reyna. Sa loob ng balon ito, ang kalahati ng aking kaharian. Alam niyo, araw at gabi, ang hari ay nakaantabay sa kanyang terrace. Nag-aabang ng mga tao magbo-volunteer na kukuha ng singsing.
Lumipas ang 6 na buwan, walang dumating na tao. Ngunit isang araw, sa kanyang pagsulyap sa bintana, may isang bata na aalig-aligid doon sa bata. Sabi ng hari, sa bakas, may nagka-interest din. Pinuntahan niya yung bata, sabi niya, boy, anong nilangan mo dyan? Sabi niya, nabasa ko po kasi, bibigyan niyo ang kalahati ng inyong kaharian. So, sino ang makakakuha ng sisi? Nag-ray na sa bago ito. Oo, boy. Interesado ka ba? Oo, interesado po ako. Kaya lang bigla nalungkot yung hari, sabi niya, boy, hindi ka pwede. Kasi bata ka pa. Sabi niya, hindi, kaya ko po yan. Sabi niya, papayag kaya ang magulang mo. Papayag po yun. Tinawag yung tatay, tinusap ng hari, umayag. Laking tuwa ng hari dahil nagkaroon ng pag-asa para malunasan ang matinding pagdala ng hari ng kanyang asawa Reyna. Sabi ng hari, tinawag yung mga tauhan ng malaki ang katawan, yung mga, sabi natin, mga pang-wrestler. Sige, talikan yung bata sa palakang, sa bewang. At yung kabilang dulo ng lubid, itatali sa kanyang matipunong tauhan. Nung ilalagyan na yung bata para siyang isuot sa balon para kumuha ng singsing. Sabi ng bata, sandali po mahal na hari. Sabi, akala ng hari, umuro ko yung bata. Sabi niya, baka nagbago na isip ng bata. Sabi ng bata, mahal na hari, sandali po, meron po isang kondisyon. Ano yung boy? Pwede ho ba? Sa kabilang dulo ng lubid na nakatali sa aking bewang, itali niyo sa balakang ng aking tatay. Yung dulo ng lubid. Nung tinignan ng hari yung tatay, nako, nawala ng pag-asa yung tatay. Kasi yung tatay parang hikain. Parang yung tatay patpatin. Parang hindi kakayanin. Sabi ng tatay, uy, di ba pwede? Ito lang mga tao ko, talagang malaki siya, malaki yan. Sabi ng bata, pag hindi niyo po ako sinunod, hindi ko po gagawin ang gusto niyo. Saka gusto ng hari makuha yung singsing. Sige, itali yung kabilang dulo ng lubid sa bewang ng kanyang tatay. Bago ihulog yung bata, na nakatabi na sa bewang ng kanyang tatay, yung hari naman na nagtanong, sandali po, sandali. Bakit nga ba yung kabilang dulo ng tali na nasa bewang mo ay lalagay, pinatali mo sa kabilang dulo ng bewang ng tatay mo? Bakit? Anong dahilan? Sabi ng bata ito, makinig kayo mga tatay. Sabi ng bata, alam niyo mahal na, ano pa naman po ang nangyari? Hindi ako bibitawan ng tatay ko. Hindi ako pababayaan ng tatay ko. Kasi tatay ko yan. Mga tatay, meron tayong totoong tatay sa natin. Kahit anong pinagdadaanan ng pamilya natin, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos Ama na nasa natin. Hallelujah. Tatawid niya tayo sa landas. Sa mga bundok ng pagsubok, sa mga dagat ng problema, itatawid tayo ng ating Ama na nasa langit. Hindi na tayo pababayaan. His commitment is till the end of time. Hanggang sa katapusan ng mundo, sasamahan tayo. Mga tatay, ano man ang pinagdadaan ng mga pamilya niyo ngayon, don't ever lose your hope. Don't give up. Never surrender. God as our Father. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iiwanan. Kahit anong mangyari. Tumayo tayo.